Salamat kabayan, at dahil first Saturday of the month, napagkasunduan ulit namin ni Ate Mila na kami ay lalabas. At napagkasunduan namin na pumunta dito sa Riyadh Gallery Mall. Medyo nauna lang ako ng mga 10 minutes dahil inihatid ako. Nauna kami dumating ni madam ko. And then yung kanyang madam, inihatid siya. Ang amin po mga amo ay mag-ina. Kaya every time na lalabas kami ay inihahatid nila kami. At pag naman kami ay tapos na, after 6 to 7 hours sa mall, ay kami naman ay sinusundo din ng aming mga amo. Ito lang po ay pinagpapasalamat namin sa aming mga amo. Kahit papaano, isang beses, isang buwan ay pwede kami lumabas. Basta magpapaalam lang kami. Hindi naman sila mahirap kausap. Dahil alam din naman nila na nakakapagod ang magtrabaho sa bahay. At isang beses lang naman mga kabayan, dahil kung every week tayo lalabas ay naman, yan ang mahirap. At yan nakikita nyo sa background, ayan po yung poles dito sa ground floor. So habang kayo ay nandiyan kami sa second floor, kaya makikita nyo yung ambience sa first floor. So habang nagkakape-kape ay pwede kayong magmuni-muni dyan habang nakatanaw kayo dyan sa may pa-pulse effect sila. Sa Starbucks yan eh. Ang aming talagang sadya dito ni Ate Mila ay yan, maganyan-ganyan, video-video, ipon ng memories together. Nahihirapan ako sa aking hijab dahil siya po ay ano bang tamang term dun sa malandas? Yung madali siyang mahubad kasi wala akong pin. Kung mapapansin niyo mga kabayan, ng aking boses ay medyo malat. Hindi ko maintindihan kung dahil napagod kami ni Ate Mila kakalakad, kakatawa, o wala lang, para lang kami mga aning dyan ni Ate Mila. Sabi niya pa sa akin dyan ay magbibideo kami sa isang spot dyan na maglalakad-lakad kami, at i-video ko siya at i-video niya din ako para may pang reels kami, pang-upload din ako, pang-upload. Hindi ko alam mga ibo-voice over ko mga kabayan, so kayo na lang mag-adjust. Excuse me po sa nakuhanan ng video, not intentional. Actually, ito pong Riyadh Gallery Mall ay isa sa mga pinakamalaking mall dito sa Riyadh. Isa siya sa pinakamalawak. Pero kung ikukumpara natin yung Mall of Asia, syempre mas malaki pa rin ang Mall of Asia natin kumpara dito. Dito naman sa mall na ito ay nandito na din ang playground sa third floor, food court, ang cinema nandun din. Dito naman sa second floor ay mga pwede kayo mag window shopping, mga damit, sapatos, sari-sari na, at saka groceries, supermarkets, kung ano-ano na ang pwede nyo dyan mabili, basta kayo may salapi. Kaya lang normally ang mamahal na mga dyan mga kabayan, na mga damit, shoes, mga branded po kasi. Pero pagka nakaabot naman kayo ng sale ay okay na din. So nag-decide kami ni Ate Mila na umakit kami kasi hinahanap namin ang food court. Iniisip namin kung saan kami kakain, kung Chowking, McDo, or naghahanap kasi si Ate Mila dyan ng isda. Kasi mahilig siya sa isda. Ako naman gusto ko talaga ng kanin. Si Ate Mila naman ayaw niya ng kanin kasi diet siya. Gusto lang niya talagang kainin ay isda at humigop ng sabaw. Ako naman ay gusto ko talaga ng kanin at hindi ako nag-agahan. Hindi ako kumain ng ayos ng breakfast. Uminom lang ako ng kape at kami ay lumarga na ni nanay ko. Naghahanap kami ni Ate Mila kung nasan ba ang food court dyan. So habang naghahanap kami ay naisipan ko magtanong sa isang dyan, maintenance, kung saan ang food court. Nasa third floor daw. So akit na naman kami. Nasa third floor daw kasi ang food court. Ayan. At nakarating din sa wakas sa patutunguhan. Second floor pala to. Bali yung palang unang video ay nasa first floor pa lang kami. Second floor, naghahanap pa din kami dyan.
Ano ba itong aming napuntahan ni Ate Mila? Dito mga kabayan, kung kayo ay nakakalabas, may pagkakataon lumabas, highly recommended ng inyong kabayan itong Riyadh Gallery Mall. Kasi andito na po lahat, supermarkets, playground. Gusto nyo magkape, mag-chill-chill lang ba? Nasa baba ang kape, Starbucks. Hindi lang basta Starbucks. Ayun, nakakita si Ate Mila ng McDonald's. Ayoko naman ng McDonald's kasi halos everyday na kami dito nagba-burger price. Ang gusto ko ay Chowking. So, hinahanap ng mga mata ko dyan ng Chowking. So, ayun, may Chowking pala. So, nag-decide kami ni Ate Mila na kakain kami sa Chowking. Kasi gusto niya talaga ng fish. Ay, may fish naman ang Chowking, yung breaded fish nila. At ako naman ay kanin nga. At gusto ko ng barbecue. Manok pa din. No choice. Talagang laging manok ang ano dito. Ulam. Marami dito kayong option mga kabayan. Baskin Robbins. Yan. Chowking. Casa Pasta. May mga Asian Chinese cuisine dito. May nakita kami dito. Ang Chinese resto. Kudo. Middle Eastern cuisine. Subaru. At ito nga ang amin na pagkasunduan. Mag-choking kami ni Ate Mila. Wala talaga kaming wala kaming makuhang maayos na video mga kabayan at kami parehong abala sa mga kani-kanilang cellphone at kani-kanilang video. Inalis ko na nga yung hijab ko at nakakaabala ba, lagi na siyang natatanggal. Nakakalimutan kong bumili ng pin para yung aking hijab ay hindi malalaglag kahit gumalaw ako ng gumalaw. So, dahil nalalaglag siya, ay inalis ko na lang. At yan nga, napili niya tayo ng order. In-order ko mga kabayan ay chicken barbecue, 2-piece, with chips, at with breaded fish, at garlic rice. Kaya Timila naman yung wonton with fried chicken and garlic rice. Tsaka tigisa kami ng halo-halo. Ayan, pakita ko lang sa inyo ang view sa 3rd floor. Medyo magalaw lang yung pagkuha ko. Dahil dito sa Saudi ay bawal kang kumuha ng video at picture ng tao nang walang consent. Baka magkaroon tayo ng fines. So, ayan. Pag intentional ng pagkuha ng video at picture, kailangan may consent ng tao. Ayan si Kabayan. Alam niya si Kabayan, 17 years na sa amo niya. Ayan, si Kabayan naka-uniform. So, obviously, mabait yung kanyang madam. Ay yung kanyang madam, nakapilat, umorder din sa kabilang restaurant naman. So, hintayin na lang namin na Ate Mila yung aming order para kami ay makakain na. Yan mga kabayan ay mga 1:30 na yan. Napagkasunduan namin na kumain muna bago kami maglakad-lakad para naman meron kaming lakas. Sabi ko sa kanya, video muna kami habang tayo naghihintay ng pagkain. Alam niyo yung para kayong nakawala sa hawla. Sino relate dito mga kabayan? Na pag nakakalabas akala mo yung nakawala sa hawla. Siyempre makakaintindi sa atin yung mga nagtatrabaho lang din sa bahay na walang day off. Ay maigi nga tayo, pinayagan tayo kahit once a month. So ayan, kakain na kami mga kabayan. Mukhang masarap yung halo-halo nila. Ang tagal kasi ang dami naming inintay na order bago yun sa amin. At yan, nakita ko ni Kabayan kanina kasi pagpasok namin dyan, ginitian ko siya syempre Kabayan. Ayan, nag-aalok pala siya ng kutsinta, sapin-sapin at mani. Tsaka yung espasol. Kasi isa na yung espasol niya. Kasi pinabigyan ko na si Ate Mila sa kanya espasol. Yan, 2 for 25, kutsinta or espasol or yan. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa isa, yung kulay violet. Basta 2 for 25 yan. Ang mani naman isang box ay 10 real.
Siya po si Kuya Willie. Kung makikita nyo siya nagtitinda sa mga mall or sa Batsa. Suportahan po natin si Kabayan. Ang trabaho niya daw po dito sa Saudi ay isa siyang pintor. Yan ay sideline lang niya. Oh, sana all mag-gold. Sipag ni Kabayan, no? Yan po yung binili ko. Isang pack ng kutsinta, 2 box ng mani. Tsaka ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan sa kakanin yan. Basta 2 for 25 yan. Yung mani naman po ay 10 real per box. Ayan. Mukha namang masarap. So, ayan. Supportahan natin sa Kabayan, mga kabayan. Kung makikita nyo si Kuya Willie at kayo pinap-order, kung kaya nyo lang din, kahit isang peraso lang nasa paninda niya at nanguubos na. At ay kumain, mga kabayan, talagang gutom na kami. Sabi ni Ate Mila, masarap daw yung halo-halo. So, nung tinikman ko masarap nga. Hindi lang niya masyadong trip yung chicken. Kaya yung isa niyang chicken, ibinigay niya sa akin. At ibinigay ko naman sa kanya yung aking isang stick ng barbecue. Yung isang rice niya, binigay niya din sa akin kasi on diet nga siya. So, in return, binigyan ko siya ng isang stick ng barbecue. Sharing is caring, mga kabayan. So, ayan yung binigay ni Ate Mila. Sabi ko, salamat Ate Mila at gagawin ko na lang dinner. Kasama na ang dinner sa aming binili. Ano lang yung order ko? Parang 42 real lang, kasama na yung halo-halo. So, yun lang, mga kabayan, tayo po kumain at samahan nyo kami ni Ate Mila sa aming isang araw na 7 hours na paggagala dito sa Riyadh, Calirim Mall. Thank you for watching, mga kabayan. Doon po tayo sa next video. Hindi pa po ito tapos. Mahaba-habang panuelo nito, mga kabayan. Talagang sinulit ang paglabas sa hawla ng inyong mga kabayan. Gusto ko sana itong lagyan ng voiceover na hindi kayo maboboring. Kaya lang, wala ako masyadong time ngayon kasi ano na po ngayon, 10:11 na. Manonood pa ako ng Bon Appetit episode 5. Yan yung inaabangan natin tuwing Sabado. Sa mga hindi nakakalam ng bagong Korean drama sa Netflix, Bon Appetit, Bon Appetit, Your Majesty. Ang ganda po niya. Nag-time travel sa past 500 years ago, kung hindi ako nagkakamali. Ang isang chef, nag-time travel sa past. Basta maganda ang kanyang kwento. Panoorin nyo na lang. Ayoko maging spoiler. So, actually, marami na spoiler na nakikita ko sa Facebook post kung ano magiging ending niya itong Korean drama na to. Pero, ayokong pagtuunan ng pansin. Kailangan natin yung excitement para every Saturday and Sunday ay excited tayong abangan kung ano susunod na mangyayari sa bawat episode ng Bon Appetit. So, ang dami namin na pagkwentuhan dyan ni Ate Mila, mga kabayan, kung ano-ano na. Kaya, salamat sa inyong pagsuporta sa ating page kahit na hindi tayo magaling sa editing. Hindi tayo marunong sa editing at pag-voice over. Kung ano na lang ay salamat po sa mga followers natin, sa mga suporta. Mag-comment lamang po kayo at kung saan po kayo, anong location nyo. Para malaman ko kung saan nakarating ang ating video na to. At supportahan ko din po ang inyong page, mga kabayan. Lagi kayo mag-iingat at kumain ng maigi. Stay hydrated. Naulit pala yun. Ayan pala. Nahuli yung ating upload nito. So, thank you, mga kabayan. Shukran, Jasilan.